Magandang araw sa lahat. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano mag-restore ng amplifier ng Bose sound duct, yung classic na sound duct yung una. So, ayan. Kasi kapag nakakita kayo ng ganito tapos gusto nyong gamitin, kahit na supplyan nyo, kabitan ng speaker tapos input, hindi nyo mapapatunog kasi may mga ibang connection pa siya na papuntang mainboard niya, yung mga control circuit. So, ngayon, unang hanapin mo, siyempre makikita mo kagad itong power supply niya, itong filter ito. So, ito na yung input ng power supply niya. Ayan. Tapos yung speaker naman, ito ang papansin nyo, yung may kulay itim, parang naka-box. So, ito yon, ito yung speaker niya. So, kung gusto nyo i-locate kung saan papunta yan, kung makikita nyo, papuntang inductor. So, itong amplifier na to, Class D, tapos 20 watts per channel, 12 to 20 volts yung supply. So, ito yung output ng amplifier niya, ayan, inductor. So, ang klase ng amplifier na to, yung klase ng output niya is bridge tied load, yung wala siyang ground, negative positive yung output niya. So, ayan, sa bawat channel, dalawang inductor, ayan. So, ayan siya, 4. So, ayan yung speaker niya. Yung sa isang channel, yung pangalawang channel naman nandito. Ayan. Ayan dito, may marka. Dito, yung kulay itim. Ayan siya. Ito makikita mo dito. Ayan. Yung katabi ng B. Itong kulay itim na to, ito. Ayan. Ito yung speaker niya. So, hindi ka naman mawawala dahil nga may terminal dyan, binunot ko lang. So, sandaling-sandali lang. Yung sunod, yung ano naman, tawag nito yung input ng amplifier. So, ito yung input ng amplifier. So, 4 yan, hindi ho 2 dahil bawat channel gumagamit ng balance input. Ibig sabihin ng balance input, hindi siya pangkaraniwang input lang tapos ground. Yung balance input, gumagamit siya ng inverting tsaka non-inverting. Kaya ayan, 4. So, dalawa-dalawa bawat channel. Ayan siya. Papakita ko sa inyo yung schematic. Yung schematic niya, ayan, 4 na capacitor. Sa original, hindi hiwa-hiwalay, ayan sila. Ayan. Tapos ito yung positive side, ito naman yung negative side. So, ayan yung input niya, pin number 2. Right input negative, right input positive, tapos ground yung pin number 4, left input positive, left input negative. Tapos dito sa bush, yung pin number 3 tsaka pin number 6, pinagdudugtong nila. Ayan. Pinagsasama nila. Bakit? Kasi ito yung ginagawa na input nila ng effects. Halimbawa, may naka-preset doon sa system nila na surround sound or kaya yung mga ano pa yung ibang effects, wide, 3D or halimbawa na lang yung mga naka-preset na equalizer, yung rock, classic, jazz, ganun. So, ito yung ginawang input nila. Yung pin number 3 tsaka pin number 6 pinagsasama. Maliban dito, ito yung normal input ng stereo. Ayan, yung right, pin number 2, tsaka pin number 5, yung kaliwa. So, yun yung ginagamit nila. Sinasabi ko sa inyo kung ano yung mga function nito. Kasi yung terminal dito, iba. Iba yung kulay itim na ginagamit na pang jumper, yung ribbon wire. Hanapin natin kung para may pakita sa inyo ito. So, ayan siya. Ayan yung mainboard niya. Ayan, Bose. So, ito yung ginagamit na terminal, yan, kulay itim. Dito dati. Tinanggal ko. Kasi gusto kong tingnan sa ilalim. Kasi yung ibang mga manufacturer, meron siyang mga label sa loob, sa likod. Ito wala. Ayan. Yan, kapag tinanggal mo tong kulay itim, walang label yan. So, nilagyan ko na ng mga wires sa terminal para mabilis yung discussion natin at di tayo gaano matagalan. So, ayan,
Kinabitan ko na. Kung nakikita nyo sa ilalim, meron siyang parang hinang. Ayan. So, doon nagmula yung terminal. Nung pag-locate ko nito, nung mga ibang ano niya, pattern, kung saan papunta at anong gamit niya. Kasi wala akong logo. Tapos, kung titingnan natin, double-sided yung PCB. Ayan. Tapos, ang liliit ng pattern. Yan nyo. So, tinanggal ko muna tong ibang mga inductor dito para malukit ko yung saan yung pin. Mga pin nung hinahanap ko. So, ayan. Nakita na natin yung input. Alam nyo na. Sinabi ko na kung anong gamit nung input na yan. So, tandaan nyo na lang yan. Ayan, no. O kaya, hanapin nyo sa Google yung pinouts niya na naroon nakalagay. Ayan. So, meron ka ng input, meron ka ng supply, meron ka ng amplifier output. Sunod namang gagawin natin dito. Ayan, yung pin number 45 saka pin number 44. Kasi, wala akong nakalagay dito. Kahit na titingnan mo yung rito, gamitan mo ng digital na multimeter, wala kang makikita dito sa pin 45 na 100K. So, kaya, ang ginawa ko, ayan, nilagyan ko na lang. Ayan siya. Ayan, ito yon papuntang ground. Ayan siya. Kasi yung gamit ng pin number 45, nakakasayan dun dito sa mainboard niya na yung mute control circuit. Ang ibig sabihin ng mute control circuit, yung parang delay circuit na kapag nag-on ka ng power, hindi magpa-pop yung speaker, hindi kakalabog. So, ito yung gamit niya dito. Itong mute na to. Ayan. So, dito naman sa kabila, kung nakikita nyo yan, pin number 44. Ang gamit naman itong terminal, yung pin na to, shutdown control circuit. So, kabaliktaran yan dito, opposite dito. Halimbawa, kung ito, pag start up mo, pag on mo ng power, magpa-pop yung speaker. Dito naman, kapag pinatay mo, kapag nag-shutdown ka, kapag pinatay mo yung power, magpa-pop din yung speaker. Ganun din. So, ito yung trabaho nila dito. So, kung titingnan mo rito sa circuit niya, dito, wala din siyang 100K. Dito, sa pin number 44. So, ayan, nilagyan ko ng, ayan siya, yung mahaba. Ito. Ayan, yan yung 100K na isa. Ayan. So, saan papunta yan? Papuntang supply. Ayan. Papuntang supply yung 100K. Kasi, dito sa, niya, pin number 44, yung shutdown pin, kailangan meron siyang 3 volts na supply dito. Yung minimum 3 volts para mag-trigger yung amplifier dito. So, kaya siya, 100K tapos papuntang supply para magkakaroon siya ng at least 3 volts na voltahe dito. So, yun yung gamit niya. Yun lang yung mga piyesa na wala dito sa board na to. Kaya kung wala yan, halimbawa kung ito, wala yung iba, magti-trigger yan. Aandar, kaya lang hindi ganung malakas, tapos magpuputol-putol. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano. Ayan, so wala ka namang ibang hanapin, kundi yun lang yung mga sinasabi ko. So, ayan, so paparinig ko sa inyo mamaya kung paano tututunog. Ayan, so kabitan natin. Kabitan natin ang supply. So, para nga pala dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so, baka pwedeng mag-subscribe na kayo kasi yung target natin na 1,000 subscriber, o hindi pa ho tayo umabot dun, sobrang layo pa natin. So, sa tulong nyo, kaya-kaya nating abutin yun. Para naman ma-monetize yung channel natin at yung mga pinag-a-upload natin na video, hindi masasayang at tuloy-tuloy. At para naman dun sa nagustuhan yung video natin, pwedeng paki-likes na lang at paki-share para yung subscriber natin madadagdagan. Baka may mga kakilala kayo
at mahilig sa mga electronics. So paki-share na lang. At saka kung may mga comments naman kayo, comments na lang sa baba. At kung may mga nasabi akong hindi akma, i-correct nyo na lang ho ako. Wala akong problema. Nagkakamali din naman tayo eh. Tsaka wala akong problema. Tatanggapin ko yung mga comments nyo at sasagutin kung ano yung dapat at tamang sagot. So ayan, kabit na natin yung input niya dito. Ayan. Ito yung ground niya. Tanggal. So, ayan. Ayan, papatunogin natin. So, ayan, supplyan natin. Pakinggan natin kung may pop na tutunog dun sa speaker kasi wala tayong mute circuit eh. So, yung supply natin. Supplyan muna natin. So, ayan. So, ito yung supply natin. Kabit natin. So, wala. Mahinang-mahina yung pop. So, halos hindi mo marinig. Ayan. Bunutin naman natin. Para yung shutdown kung mayroon tayong marinig. Ayan. Yung narinig nyo na yun, yun yung tinatanggal ng shutdown circuit kapag patay nyo ng power. So, patunogin natin. One red shoe in the middle of the street, lost and lonely in So, ayan. flight. No, it ain't fair. Lipat na nalimang tunog. Palitan natin ng tunog. So, yan, tumutunog na. Yan.
effects. Ayan siya. Yan. Kapag inano mo yan sa iba, wala. Hindi yan nakakonekta sa iba. Yan, wala. Dito lang siya. Yung dalawa lang. Tapos pag titignan mo naman dito sa ground, wala din. Wala. Hindi yan nakakasa. So, ang gagawin mo dyan, kapag kahit na hindi mo nagalawin to, wala namang problema. Pero kapag curious ka, ang simplified circuit nito, yung pinagdudugtong nila, gaground mo na lang. Yan. Yun na lang gagawin mo, gaground mo para sigurado ka na malinis, walang ham. So yun na yun. Tapos papakita ko naman sa inyo tong dito sa likod, yung kinabit kong resistor. Baka naman, baka sabihin ng iba na dami lang yung nilagay ko dito. Ayan. Hindi totoo na may gamit yan. So ayan, paparinig ko sa inyo. Una, tanggalin natin. Ito yung sa pin number pin number 44 doon sa may shutdown pin. Ayan, supplyan natin. Ito yung supply niya. So, ayan. Tapos, ayan na, tumutunog na. O, di ba nakahang yan? O, namatay. Hinipo ko lang, Tapos babalik yan, yung pag-ipuin ko. Ayan, So, hindi dami yung resistor na yan. Importante yan sa circuit. Ayun yung nilagay natin. Ulitin ko, ayan. Ulitin ko. Titinin nyo maigi. Yan, Yan. Pag binitawan mo, kakaroon yan. Yan. Yan, dito sa taas para makita nyo. Yan. Ayan, Diba nawawala yung boses? Yan yung gamit niyan. So, hindi dami yung resistor natin. Talagang importante. Pati yung dito sa yung papuntang ground, may gamit din yan. So, yun lang yung idadagdag mo dito sa circuit na to para tumunog. Yan, matunog yan. So, yan. So, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. Sana may naitutulong ako sa inyo. At hanggang dito na lang. At saka, salamat sa pagtiyagang pagpapanood. At God bless sa lahat. When you're down and out